Clara, narito ka na rin. Ang sandaling ito, ang tagal kong hinintay ito. Carlo, hindi mo alam ang nangyari kagabi. Nakakatakot talaga. May tumawag na nagsabi na ikaw at si Bea. Kulot na buhok? Mukhang buhok ito ni Bea? Hindi na kagaya ng dati ang isip ko. Tumatanda na. Puro kamalian na ang ginagawa ko ngayon. Kaninang umaga, nagplansa ako ng damit mo. Baka may nalaglag na buhok sa'yo. Ah, oo. Kaya pala ganun ang nangyari. Clara, iha. Galing ako sa probinsya. Hindi pa ako sanay sa mga makabagong gamit. Huwag mo sana akong husgahan. Siyempre naman hindi. Mabuti naman. Tatay, Noel, mangyaring mapanatag ang inyong loob. Napakahalaga sa akin ni Clara. Higit pa, sa sarili kong buhay. Sa nalalabi pa ng aking buhay, hindi ko hahayaang masaktan si Clara. Kailanman. basta't ikaw ay ituring ng buong puso ang aking anak, ang pamilya Reyes ay hindi magpapakita ng masamang pakikitungo sa'yo. Clara, walang sino man ang nakakakilala kay Carlo tulad ko. Siya ang pinakamabuting lalaki. Pahalagahan mo siya? Narinig mo? Hihintayin kita sa gitna ng entablado upang masaksihan ang iyong pag-amin. Si, Tara na. O si, ano ba ang iniisip ko? Laging mabait sa akin sina Carlo at Bea. Paano nila ako ipagkakanulo? Mga pinagpipitagan ng bisita. Maligayang pagdating sa salo-salo sa kasunduan ni na Binibining Reyes at Ginoong Ramirez. Ngayon, ating samahan ang magiging nobya at nobyo sa entablado. Paano ito nangyari? Takbo! si Ginoong de la Cruz ba yun? 10 na ang naaga niya. Sa mundo ng negosyo, hawak niya ang batas sa kanyang bulsa, at mabangis ang kanyang mga pamamaraan. Kahit ang pamilya Reyes ay umiiwas sa kanya. Sino ang mag-aakala na dadalo siya sa selos-salo sa kasunduan ngayong araw? Ang salo-salo sa kasunduan bukas. Ang kristal na aranya ay babagsak. Carlo, itutulak kanya ng walang pag-aatubili. Para protektahan si Bea. Tandaan, kailangan mong samantalahin ang pagkakataong ito. Para wakasan ang kasunduan sa kanya. Carlo, Bea. Kaya totoo pala ang lahat ng sinabi ng sarili ko sa hinaharap. Hindi mo lang ako pinagtaksilan. Pinatay mo pa ang aking ama at kapatid. Ano ba ang nagawa ko sa'yo para kamuhian mo ako ng ganito? Bakit mo gustong lubusan kaming sirain? Clara, pasensya na. Nagkamali ako. Alam mo namang ikaw ang pinakamahal ko. Nagpanik lang ako. Yun lang. Kaya nga napagkamalan ko si Bea na ikaw. Carlo, akala mo ba mga gago kami? Muntik mo nang makuha ang buhay ng anak ko kanina. Akala pa namin ay mahal mo si Clara. Natotoo ka. Pero puro pala peke. Kaya talagang hindi ko papayagan si Clara na pakasalan ang isang mapagkunwari na tulad mo. Diyos ko! Nang ahas siyang isugal ang buhay ng kanyang kasintahan para lang tumakbo at magligtas ng ibang babae. Mali talaga yun. Oo. Sa tingin mo, alam mo na. Tumahimik kayo. Tama na ang kalokohan. Clara, talagang walang anumang nangyayari sa pagitan namin ni Bea. Talagang alam kong nagkamali ako. Patawarin mo na ako ngayon, okay? Ikaw ang nobyo ko at itinulak mo ako para protektahan ang ibang babae. Paano kita pagkakatiwalaan pagkatapos noon? Clara, ano ang ibig mong sabihin? Matalik kitang kaibigan. At ngayon ay nagdududa ka sa akin? Clara Reyes,
Kung wala man lang ang pinakabatayang tiwala sa pagitan natin, di kalimutan na ang kasunduang ito. Ang babaeng iyon, si Clara Reyes, ay hangal na hangal. Basta't kami ni Carlo ay magpanggap ng kaunti, susunod ng sunod-sunod yon at magsusori sa amin ng walang hiya. Sige, kung ganon, ang salo-salo sa kasunduan ngayong araw ay ikinansela. Ano? Sige, kaya ang salo-salo sa kasunduan ngayon ay ikinansela na. Anong nangyayari dito? Bakit kakaiba ang ugali ng babaeng ito ngayon? Clara, anong ginagawa mo? Ang isang tulad ni Carlo ay bihira makita. Napakahirap hanapin ng ganyan. Kung ipagpapatuloy mo ang kalokohang ito, mawawala siya sa'yo ng tuluyan. Clara Reyes, kung magpapatuloy ka nito, wala nang magaganap na salo-salo sa kasunduan. Di huwag. Paumanhin sa inyong lahat, pasensya na at nasaksihan ninyo ito. Ako ay nagpapaalam na ang salo-salo sa kasunduan ngayon ay ikinansela na. Clara, hindi yon ang ibig kong sabihin. Dapat tayong magsama habang buhay. Gusto ko lang na magtiwala ka ng kaunti sa akin. Nagkamali lang talaga ako at napagkamalan siyang ibang tao. Hindi ba pwedeng huwag kang magpakamagagalitin? Oo, Clara, huwag kang padalos-dalos. Kung ikakansela mo ang kasunduan sa harap ng publiko, paano pa mapaninindigan ng pamilya Reyes ang kanilang mukha? Tumahimik ka. Sino ka ba? Para makialam sa mga usapin ng pamilya Reyes at magsabi ng mga walang basehang salita. Eksakto. Kailan pa naging nakadepende ang reputasyon ng pamilya Reyes kailanman sa kasal ng kapatid ko? Clara, ano man ang iyong pasya, susuportahan kita. Clara Reyes. Anong lakas ng loob mong kanselahin ang kasunduan? Lagi ka namang tumatambay sa bahay namin ng ilang araw. Ang isang babaeng nawalan na ng pagkabirhen sa anak ko. Tingnan natin kung sinong lalaki ang gugustuhin ka. Tigilan mo ang pagbubuga ng kamandad. Malinis at mabait ang kapatid ko. Kailan pa siya tumuloy sa bahay ninyo? Ang lakas ng loob mo. Mangahas kang manira ng puri ng anak ko. Makinig ka. Simula ngayon, ang pamilya Reyes ay sisiguraduhin hindi ka na mabubuhay sa lungsod na ito. Makinig kayong lahat. Si Carlo Ramirez at ang pamilya Reyes ay magpuputol ng lahat ng ugnayan mula ngayon. Sino mang maglakas loob na tumulong sa pamilya Ramirez ay nagdedeklara ng digmaan sa pamilya Reyes. Hindi pwede. Kung maitim ang pangalan ko sa Grupo Reyes, di sa lungsod ng Kabisera, saan pa ako magkakaroon ng pwesto? Clara, nakikiusap ako sa'yo. Alam kong ako ang pinakamahal mo. Hindi mo kayang tiisin na makita akong maitim ang pangalan, di ba? Carlo Ramirez, matagal na tayong magkasama, pero hindi mo pa rin ako naiintindihan. Mula nang ipagkanulo mo ako, tumigil na akong magmahal sa'yo. Clara, ang tagal ninyong magkasama ni Carlo? Wala ka bang konting awa para sa nakaraan? Paano ka naging ganito kabalasubas? Clara Reyes. Nagkamali si Carlo, isang pagkakamaling magagawa ng kahit sinong lalaki. Bakit mo ginagawang malaking isyu? Ang payo ko sa'yo ay pakasalan mo ng maayos ang anak ko. Kung hindi, tingnan natin kung sinong lalaki ang magpapakasal sa'yo. Pagkatapos ng eksenang ito ngayon, Baka mahirapan ng magpakasal si Binibining Reyes. Oo. Anong kilalang pamilya ang magpapakasal sa isang babae? Nasira ang pangalan? Ako. Nais kong hingin ang kamay ni Binibining Reyes para sa kasal. Iniisip ko kung si Binibining Reyes ay magbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Paano ito nangyari? Paano maaaring pakasalan ng alamat na CEO ng Grupo de la Cruz ang isang tulad niya? Binibining Reyes? Ang pagsasama ng ating mga pamilya ay isang pagsasanib ng kapangyarihan. Kung handa kang pakasalan ako, handa akong ibigay sa iyo ang kalahati ng aking shares sa Grupo de la Cruz bilang regalo sa kasal. Sa iyo na ang mga ito, Binibining Reyes. ninakaw ni Ginoong de la Cruz ang nobya. Bilyon-bilyon ang kinikita ng Grupo de la Cruz taon-taon. Kung ibibigay ni Ginoong de la Cruz ang kalahati ng kanyang shares kay Binibining Reyes, maaari na lang siyang umupo at uulan na lang ng pera mula sa langit. Ethan? Hindi pa nga tayo nagkikita. Bakit niya ako ipinapakasal? Binibining Reyes? Gawin mo itong pabor para sa akin. Inililigtas kita sa sitwasyong ito. Ayaw mo namang mapahiya ako, di ba? Mabuting tao si Ethan. Kung kailangan, maari akong makipagtulungan sa kanya. At ibagsak silang magkasama. Ethan, ano naman kung mayaman at makapangyarihan ka?
Ang puso ni Clara ay akin lamang. Hindi kanya tatanggapin. Wala na rin namang pag-asa ang pag-aasawa ko. Kaya mas mabuti pang pakasalan ko na lang ang makapangyarihang si Ethan de la Cruz. Makakatulong din ito sa pamilya ko. Sige, gagawin ko. Clara, ikaw. Ang desisyon ng kapatid mo ay kanya. Bukas ng makalawa ang kaarawan ng lolo ko, at doon ako tatayo sa harap ng buong pamilya de la Cruz. At ipahahayag ang ating relasyon. Clara, hindi mo ito magagawa sa akin! Makinig kayong lahat. May ipinapaalam ako. Magpapatuloy ang salo-salo sa kasunduan ngayong araw. Ngunit, si Ethan de la Cruz, na ngayon ang aking kasintahan, Guardia, palabasin ang mga itong nanggugulo ngayon din. Bitawan mo ako. pinawalang bisa ko na ang kasunduan kay Carlo. At ngayon, nasa likod ko ang pamilya de la Cruz. Ang kinabukasan ng pamilya Reyes ay dapat nang magbago para sa ikabubuti, di ba? Paano nauwi sa ganito ang mga bagay-bagay? Malinaw na pinawalang bisa ko ang kasunduan kay Carlo. Bakit mas mukhang lumala pa ngayon? Kahit na pinawalang bisa mo ang kasunduan kay Carlo, si Carlo at si Bea ay may libu-libong paraan pa rin upang saktan ang pamilya Reyes. Kailangan nating durugin sila ng tuluyan. Saka lamang tayo makapagbabago sa kapalaran ng pamilya Reyes. Susunod, ito ang gagawin mo. Ginang Reyes, ang mga materyales sa investigasyon na hiniling mo. Buntis si Bea? Clara, Clara, bakit hindi mo sinasagot ang mga mensahe ko? Magka-best friend tayo, alam mo yan. Galit ka ba sa akin dahil sa salo-salo sa kasunduan, si Carlo ang nauna sa pagligtas sa akin? Yan ba ang dahilan kung bakit ka nagagalit? Siyempre hindi. Paano ako magagalit sa iyo dahil lang sa ganoong bagay? Tatawa-tawa naman yan. Dito ka ba pumunta ngayon? Para lang pag-usapan yan? Clara, Sa totoo lang, pumunta ako ngayon. para kumbinsihin kang humingi ng tawad kay Carlo. Alam kong ang pakikipagkasundo ni Ethan ay para lang makuha ang atensyon ni Carlo. Pero ang pag-arte mo ng ganito, hindi magpapasintabi sa iyo ni Carlo. Ngayon, makinig ka. Ang lalaking kagaya ni Carlo ay bihira lang makita. Huwag mo siyang pakawalan. Hindi pa rin sila susuko. Kahit sa puntong ito, gusto pa rin nilang pakasalan ko si Carlo. Bea, lagi mo na lang pinupuri si Carlo. May gusto ka ba sa kanya? Paano naman mangyayari yon? Clara, pinakamatali kong kaibigan ka sa buong mundo. Paano ko naman tatangkain pang agawin si Carlo sa iyo? Mabuti naman at ganoon, Bea. Tayo ang pinakamalapit na magkaibigan. Ang lalaking tulad ni Carlo, na may masamang hangarin, ay hindi bagay sa ating dalawa. Hindi natin dapat hayaan ang isang maruming lalaki na sirain ang relasyon nating dalawa. Pero, oo nga pala Marta. Naalala ko, may natitira pang sopas ng pagkaing dagat na may saffron sa kusina. Bilisan mo, magdala ka ng isang mangkok. Gusto ni Bea yon. Sige. Buisit? Dati, pag sinabi ko lang, agad-agad siyang humihingi ng tawad. Bakit hindi siya nakikinig sa akin ngayon? Heto. Uminom ka, Bea. Tara na. Clara, naalala ko lang, may gagawin pa ako. Sa ibang araw na lang ako iinom ng sopas. Kailangan ko nang umalis. B. Clara Reyes.
Dahil ayaw mong makinig sa katwiran, huwag mo akong sisihin. Bukas, sa handaan sa kaarawan ng pamilya de la Cruz, sisiguraduhin kong lubusan kang masisira. Salamat sa inyong lahat, mga mahal kong kaibigan, sa pagdating sa aking handaan sa kaarawan. Kaya ngayon, nais kong samantalahin ang sandaling ito, sa harap ng lahat ng miyembro ng pamilya, upang magbigay ng isang mahalagang anunsyo. Nais kong formal na ipakilala sa inyo. Ito si aking apo, kasintahan ni Ethan. Clara. Clara, Irog. Lapit ka rito kay Lolo. Hahaha. Sandali lang. Ethan, hindi ka ba ang dakilang lalaki na tinatanggap na ang iyong babae ay umiiibig sa ibang lalaki? Carlo, bantayan mo ang iyong maruming bibig. Clara, hindi ko kayang panoorin na dinadaya si Ginoong de la Cruz. Malinaw na hindi mo gusto si Ginoong de la Cruz, pero desperada kang pakasalan siya. Iyan ay pandaraya sa kasal. Tama siya. Ang iyong katawan at puso ay pag-aari ng aking anak. At naghahanap ka pa ng ibang lalaki. Paano ka maging ganoon ka hindi tapat? Eksakto. Diyos ko! Iyan ay. Hindi ka panipaniwala. Paano niya nagawa? Totoo ba iyan? Hindi ko inakala na ganoon siya. Talagang. Carlo, pagdating sa pinagmulan ng pamilya, ang pamilya de la Cruz ay wala sa kalingkingan ng pamilya Ramirez. Pagmumukha, si Ethan ay 100 beses na mas gwapo. Talent! Hindi mo kayang ikumpara sa isang daliri lamang niya. Ngayong may Ethan na ako, bakit pa sa mundo gugustuhin ko ang basurang tulad mo? See? Kaya hindi mo aaminin? Sinisikap kong iligtas ka sa kahihiyan. Pero hiniling mo ito. Lahat. Nasa akin ang mga liham pag-ibig na isinulat sa akin ni Clara sa loob ng mga nakaraang taon. Ang iba ay, mula lang sa nakalipas na ilang araw. Sa kanyang puso, ako lang ang nandoon. Diyos ko. Ano ba itong lahat? Hindi ko kayang tingnan. Oo, Ginang Reyes, mukhang napakabait at disente. Sino ang mag-aakalang ganito pala siya sa pribado? Ang isang babaeng ganito. Ay hindi dapat magpakasal sa pamilya de la Cruz. Tanggapin mo na ang kapalaran mo, Clara. Ang isang babaeng katulad mo ay karapat-dapat lang magpakasal sa isang katulad ni Carlo. Clara, nandito na ang ebidensya. Ano ang masasabi mo ngayon? Kung handa kang magsisi at humingi ng tapat na paumanhin sa akin, baka isipin kong kalimutan na ang lahat at payagan kang magpakasal sa pamilya Ramirez. Huwag kang mag-alala. Itatapon ko ang mga ito ngayon din. Hindi na kailangan. Ang bagay na ito, kaya kong ayusin ito ng mag-isa. Carlo, tingnan mong mabuti. Ang petsa sa liham na ito ay kahapon. Pero nasugatan ang aking pulso noong isang araw. Hindi ko nga mahawakan ang panulat, lalo na ang magsulat sa iyo ng liham pag-ibig. Clara, nagkukunwari ka lang sa sugat sa pulso mo. Ang liham na ito ay malinaw na isinulat mo. Tumigil ka sa pagsisinungaling! Tama, ako ang makakapagpatunay. Makinig kayong lahat. Ako ang matalik na kaibigan ni Clara. Ang mga liham na ito, nakita kong isinulat niya ang mga ito sa aking sariling mga mata. Kaya kong patunayan iyan. Talaga ba? Ang aking doktor ay nandito mismo. Gusto mo bang tawagin ko siya rito para magpatunay? Tama. Kumpirmado ko. Malubha ang sugat sa palso ni Binibining Reyes. Ganap siyang hindi kayang sumulat. Paano kaya iyon posible? Paano naging ganito kaparehas ang pagkakataon? Bakit pa nandito ang doktor? P. Carlo. Ako ay ganap na nakahanda para sa araw na ito.
Kahit anong gawin ninyo, hindi kayo magtatagumpay. Hoy, hindi ba si Dr. Brooks yon? Anong ginagawa niya rito? Eksakto, himala ang kayang gawin ni Dr. Brooks. Ginto ang kanyang salita. Aba. Kaya kayong mga ito ay mga manloloko lang pala. Ibig sabihin, lahat ng sinabi ninyo tungkol kay Binibining Reyes, na ibinigay niya sa inyo ang kanyang pagkadalaga at ang kanyang puso, ay pawang kasinungalingan. Walang hiya sila. Tumahimik kayong lahat. Ano naman kung ang liham pag-ibig ay hindi niya sinulat? Nagsiselos siya sa pinakamaliit na bagay. At pinagbintangan ang relasyon ko kay Bea, ginamit pa niya ang kapangyarihan ng kanyang pamilya para ipagbawal ako. Dahil lang ba mayaman at makapangyarihan ng pamilya Reyes, ibig sabihin, pwede na nilang apihin ang isang katulad kong walang kwenta? Gusto ko lang magkaroon ng katarungan para sa sarili ko. Mali ba yon? Ha? Clara, wag mo akong sisihin. Lahat ito ay para sa ikabubuti mo. Mahal mo si Carlo sa loob ng maraming taon. Paano mo basta-basta naparam yon? Sinubukan kitang pigilan na pakasalan si Ethan. Para sa kaligayahan mo, ikaw lang ang iniisip ko. Clara. Sa buhay, isa kang Ramirez. Sa kamatayan, Ramirez ka pa rin. Hindi ko hahayaang magpakasal ka sa ibang lalaki. Kayong mga walang hiya. Clara, totoo ba ang sinasabi nila? Ang lalaking De La Cruz ay maaaring maging balo, ngunit hindi kailanman diborsyado, at ang manugang na babae ng pamilya De La Cruz ay hindi dapat magkaroon ng ibang lalaki sa kanyang puso. Huwag kayong mag-alala, Lolo. Nakansela na ang aking kasunduan sa pamilya Ramirez. Tungkol sa nangyari ngayon, bibigyan ko kayo ng isang buo at kasiya siyang paliwanag. Ang munting dalagang ito ay bata pa, ngunit napakakalmado at komposura sa gitna ng kaguluhan. May lakas ng loob siya. Naalala ko ng kaunti, ang lola ng pamilya De La Cruz. Mga kasama, kami ni Carlo ay talagang nagkaroon ng relasyon. Ngunit nang pinili niyang magtaksil sa akin kasama ang aking matalik na kaibigan, si Bea, tapos na yon. Kaya ngayon, wala na siyang kinalaman sa pamilya Reyes. Clara Reyes. Hanggang ngayon, sinisiraan mo pa rin kami ni Bea? Clara, tapat lang ako sa iyo. Paano mo ako masisiraan ng puri ng ganito at sisirain ang aking reputasyon? Pang-iinsulto man o hindi, malalaman din natin sa lalong madaling panahon. Anong ibig mong sabihin? Ito ay patunay ng pakikiapid ni Carlo at ni Bea. Ay nako, Matibay na ebidensya ito. Diyos ko. Napakahiya naman yon. Carlo. Pia. Ngayon, sisiguraduhin kong magbabayad kayo. Sa lahat ng ginawa ninyo. Huwag kang titingin. Walang dapat tumingin sa inyo. Clara, paano mo nagawa ito sa akin? Para lang magkalat ng kasinungalingan? Gagawa ka ng peking video na ganito? Tama. Peke ang video na ito! Huwag kayong maniwala sa kanya! Nagdaramdam siya sa hindi pinansing pag-ibig at ngayon ay gustong niyang ipahamak tayo. So ang sinasabi mo, peke ang video na ito? Itong ulat ng pagbubuntis. Pagkarin ba yan? Nandito pa, ang opisyal na selyo ng ospital. At dito mismo, ang iyong lagda, maliwanag pa sa sikat ng araw. Buntis ka! Ano pa ang itinatago mo? Pia, 3 buwan ka ng buntis. Ang tiyan mo ay hindi na maitatago. Sabi ko na nga ba, Payat na payat siya sa lahat ng parte, pero lumalaki ang tiyan. kaya pala buntis siya. At silang tatlo, nagpapanggap na mabubuting tao, pinagtripan si Binibining Reyes. Walang hiya. Clara, sa impluensya ng pamilya Reyes, ang paggawa ng peking ulat ng pagbubuntis ay walang hirap. Hindi talaga ako buntis. Ang ulat ng pagbubuntis na ito ay walang saysay. Kung sabi mo hindi ka buntis, inumin mo ang basong ito ng alak. Inumin mo. Sige, buntis ako. Pero ang batang ito ay hindi kay Carlo. Di ba't sabi mo hindi ka buntis? At ngayon, nagsasabi ka ng kung ano-anong kalokohan? Anong akala mo sa lahat? Mga tanga. Ang mga taong ito ay nakakadiri. Matagal na silang nagsisinungaling dito at nangahas pa silang pagbintangan si Binibining Reyes. Dinungisan ninyo ang tahanan ng pamilya De La Cruz. Lumabas. Ngayon din.
Eksakto. Lumabas. Hindi tinatanggap ng mga De La Cruz ang mga sinungaling na tulad ninyo. Eksakto, lumabas, ngayon din. Lumabas. Lumabas. Clara, punasan mo ang yabang sa mukha mo. Swertihan lang sa pagsilang ipinanganak sa mayamang pamilya. Lahat ng meron ako, pinaghirapan ko. Bawat piraso nito. Ikaw? Ikaw ay walang silbing basurang umaasa lang sa pamilya mo. Walang silbing basura! Carlo, sino ba talaga ang akala mo sa sarili mo? Kung hindi lang dahil sa pagmamakaawa ni Clara, hindi ka nga karapat dapat maging tagalinis sa Grupo Reyes. Tatay. Tatay, mahal kong tatay. Ngayon, pumunta si Carlo sa kumpanya natin para sa isang interview. Pero hindi siya nasa kondisyon. Nakikita mo? Alam ko na. Tungkol na naman sa kanyang Carlo. Bakit kailangan mong kumapit sa isang punong walang patutunguhan? Maaari kitang ipakilala sa isang buong kagubatan, hindi ba mas maganda iyon? Tatay. Iyon ay. Tunay na pag-ibig. Anyway, sa buhay na ito, pakakasalan ko si Carlo. At iyon ang desisyon. Ikaw ang bahala, tatay. Sige, sige, sige. Bukas, pasimulan mo na siya sa kumpanya. Tatay, ikaw ang pinakamagaling. Nabulag siguro ako. Isipin mo, ipagkakatiwala ko ang anak ko. Sa isang tulad mo, walang utang na loob. Paano to nangyari? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito noon? Hindi ko sinabi noon para protektahan ang dangal mo. Pero ngayon parang lahat ng dating katapatan ko ay nasayang lang. Sasaktan ng dangal ko? Dahilan lang iyon. Kayong mga mayayaman minamaliit lang ako dahil mahirap ako. Ngayon, kayo pa ang magpapakabait? Carlo, kami ni Clara ay hindi kailanman ang maliit sa pinanggalingan mo. Kung tinrato mo ng maayos si Clara, pagkatapos ninyong ikasal, ibibigay ko sana sa iyo ang kalahati ng Grupo Reyes. Ngunit ikaw, ay may masamang hangarin. Niloko mo si Clara. Ang pagtatapos mo sa ganito ngayon, ay dahil sa iyo. Diyos ko, ang gago, dapat ay magiging manugang ng pamilya Reyes, at aakyat sa tuktok, at tingnan mo siya ngayon, nasira ang kinabukasan, ganoon lang, karapat dapat sa iyo, ang manghuhut-hut na tulad niya, ay karapat dapat sa kapalaran na ito, nakuha niya ang nararapat sa kanya. Kaya, Ginang Reyes, ibibigay mo sana sa akin ang kalahati ng Grupo Reyes? Ano ba ang nagawa ko? Clara, nagkamali ako? Naguluhan lang ako sandali, nalito ang pag-iisip ko. Mahal na mahal kita, at kailangan mong patawarin ako. Binibining Reyes. Talagang alam naming nagkamali kami, kaya pakiusap bigyan ninyo kami ng isa pang pagkakataon. Hindi ninyo talaga alam na nagkamali kayo? Nagsisisi lang kayo dahil nawalan kayo ng yaman ng pamilya Reyes, at naaawa lang kayo sa sarili ninyo. Ang pagpapanggap ninyong ito talagang nakakadiri sa akin. Hindi iyon ang iniisip mo? Talagang alam kong nagkamali ako, at hindi ako mabubuhay nang wala ka, Clara. Sinampal mo ako? Sinampal kita dahil karapat-dapat ka, at lahat ng ito ay utang mo sa akin. Ang unang sampal na iyon ay dahil naglaro ka sa nararamdaman ko at nandaya ka kasama si Bea. Ang pangalawang sampal na ito ay para sa plano mong agawin ang yaman ng pamilya at sa iyong mababangis na ambisyon. Ang pangatlong sampal ay dahil wala kang pagsisisi at nangahas kang sirain ang aking reputasyon. Sa harap ng aking kasintahan, pagkatapos ng tatlong sampal na ito ngayon, quits na tayo. Mula ngayon, kung mangahas ka pang mangulit sa akin, o mangulit sa aming pamilya Reyes, magsisisi ka. Lumabas ka! May tao ba diyan? Palabasin ninyo sila. Mula ngayon hindi sila pinapayagan na tumapak sa bahay ng pamilya de la Cruz. Arturo. Napakaganda ng pinalaki mong anak. Hindi naman, dahil sa nagdulot ng maraming gulo. Sa pamilya de la Cruz ngayon, ako ay talagang humihingi ng paumanhin. Sa hinaharap, magiging isang pamilya na tayo. Kaya huwag na tayong mag-usap na parang estranghero. Clara. Mula ngayon, ikaw na ang napiling manugang ni George de la Cruz. Narinig mo ba iyon? Ngayong malaki ka na, hindi ka na pwedeng magpakapilya.
Bukas, sumama ka sa akin para magtrabaho sa Grupo Reyes. Nakuha na, tatay. Bakit parang kakaiba ang tingin sa akin ni Ethan? At baka naman talagang nahulog ang loob niya sa akin. Sa salo-salo sa kasunduan? Inanunsyo lang ng Grupo Reyes na si Clara Reyes ay opisyal ng sasali sa kumpanya, habang ang kanyang ama, si Arturo, at kapatid na si Noel ay nasa ibang bansa. Siya ang pansamantalang magiging CEO. Ayon sa ulat, pamumunuan ni Binibining Reyes ang bagong round ng mga plano sa reforma na inaasahang makakalikha ng libo-libong bagong trabaho. Bruha ka. Kung hindi mo sinusulan ang anak ko at sinira ang kanyang kasunduan kay Clara Reyes, kami ng anak ko sana ay masayang namumuhay ngayon. Tama na, nanay. Kahit hindi mo siya alalahanin mo naman ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Iyon ang tagapagmana ng aming pamilya Ramirez. Clara Reyes, paano ka napakaswerte? Nakakapag-asawa ka ng gintong lalaki tulad ni Ethan at nakakuha ng magandang trabaho sa Grupo Reyes. At ako ay natigil dito kumakain ng ganitong pagkain at naglilingkod sa dalawang walang silbing basura. Bawat kahihiyan na dinanas ko babayaran mo ng libu-libong beses. Ginawa ko lahat ng sinabi sa akin ng sarili ko sa hinaharap. Dinurog ko ng lubusan sina Carlo at Bea. Ligtas na dapat ang pamilya Reyes ngayon, di ba? Nagbago na dapat ang hinaharap, di ba? Ah, Clara, anong ginawa mo? Bakit sila napakalupit gumanti? Kasalanan mo ito lahat. Anong nangyayari? Sabihin mo sa akin ng eksakto kung anong nangyari doon. May sumpa ang pamilya Reyes. Bago siya namatay, labis na hirap ang dinanas ni tatay. Parang hindi mabilang na insekto ang nangangagat sa kanyang mga buto. Ang matinding sakit pa lang ang pumatay sa kanya. At si Noel, sa hindi malamang dahilan, ang buong katawan niya ay nagsimulang mabulok, dumudugo mula sa bawat butas. Sa huli, hindi na niya nakayanan ang sakit. Dumampot siya ng kutsilyong pangprutas at sinaksak ang sarili. Pakiusap, nagmamakaawa ako, Clara. Kailangan mo kaming iligtas. Kailangan mong iligtas ang pamilya Reyes. Sumpa? Anong klasing sumpa? Sabihin mo lahat sa akin, ngayon din. Sumpa? Magpaliwanag ka. Bakit ba nangyayari ito? Bakit sumpa ang pamilya Reyes? Kailangan kong malaman. Kailangan kong hanapin ng paraan para maputol ito. Nandito ako para sa'yo. Magiging maayos ka. Clara, nagmamakaawa ako. Pakiusap, halika at iligtas mo si Carlo. Mula nang iwanan mo siya, nalulunod na siya sa alak sa bar. Naglalaway siya ng dugo. Ikaw na lang ang makakapagligtas sa kanya ngayon. Clara, nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Kung hindi tayo magkakasama sa buhay na ito, mas gugustuhin ko pang mamatay. Tama siya, Clara. Pakiusap. Kasalanan ko ang lahat. Bruha ako at humihingi ako ng paumanhin na wala sa isip ko. Ikaw na lang ang makakapagligtas kay Carlo ngayon. Pakiusap. Halika at iligtas mo siya. Tingnan natin, anong klasing panloloko ang ginagawa mo ngayon? Nasaan siya ngayon? Sa Apex Club, kwarto 208. Sa tingin mo ba talagang gagana ito? Pakiramdam ko si Clara ay kakaiba ang kilos nitong mga nakaraang araw. Makakalusot ba talaga siya? Huwag kang mag-alala. Alam ko ng buo ang kanyang mga kahinaan. Basta tayo'y magpanggap na biktima ng kaunti, hindi siya makakapigil. Ang mga mayayamang elite na ito, ang pinakamahalaga sa kanila, ay ang kanilang reputasyon. Kapag kayong dalawa ay lampas na sa puntong walang balikan mamayang gabi, gustuhin man niya o hindi, kailangan niyang pagpakasalan ka. Perpekto. Kapag nakuha ko na si Clara, kailangang maglabas ng pera ang pamilya Reyes. Ang Grupo Reyes ay magiging akin din sa lalong madaling panahon. Eksakto. Nakakuha na ako ng mga reporter. Pagkatapos mong gawin,
Papasok sila at kukuha ng litrato. Pagkatapos, ipopost ko ang kanyang isinalawang litrato sa buong bayan. Sisiguraduhin kong malaman ng lahat na siya ang iyong babae. Clara Reyes. Hintayin mo lang. Kapag tapos na ang gagong si Carlos sa'yo, tingnan natin kung paano ka makakapagpasikat sa harap ko pagkatapos. Ethan, tol, hindi ka na mabuting kaibigan. Simula nang ikaw at si Binibining Reyes ay naging magkasintahan, halos hindi ka na sumasama sa amin ng mga kaibigan mo. Itinataboy mo na ba ang mga kaibigan mo ngayong may kasintahan ka na? Wow, Ethan, nagtatago ka ng sikreto sa amin. Sige na, ibahagi mo naman, sa amin. Paano mo ba talaga? Napasagot si Binibining Reyes. May mga bagay na kayo ay hindi maiintindihan. Anong maganda doon? Hindi. Ako ay masusuka na. Lumabas ka dyan. Kung susuka ka, sa labas ka. Huwag mong babuyin ang lugar. Ayaw ko nang mabuhay. Kung hindi ko makukuha ang kapatawaran ni Clara, ano pa ang saysay ng buhay? Ako, Hindi ko na kaya. Carlo, wag mong sabihin yan. kasalanan ko ang lahat. Kung mamatay ka, hindi rin ako mabubuhay. Ayaw ko nang mabuhay. Clara, pakiusap. Nakikiusap ako. Patawarin mo si Carlo. Mabait kang tao. Sigurado akong ayaw mong may mamatay dahil sa'yo. Bea, ngayon ko lang na-realize ang gagaling ninyong umarte. Pero kahit anong gawin ninyong saktan ako, hindi ko hahayaang makalusot kayo. Tama ka. Talagang ayaw kong may mamatay. Bea, umalis ka muna. May ilang bagay na kailangan kong sabihin sa kanya ng kami lang. Sige, maghihintay ako sa labas. Hintayin ko ang magandang balita. Clara, tapos ka na. Clara, Nandito ka na. Ibig sabihin ba nito ay pinatawad mo na ako? Huwag kang mag-akala. Narito ako para sabihin sa iyo ang isang bagay. Mula ngayon, lumayo ka sa buhay ko. May kasintahan na ako ngayon. At itigil mo na ang paggawa ng mga walang kwentang bagay na ito. Alam ko na. Hindi mo ako kailanman patatawarin. Kung gayon, maaari ba tayong mag-inuman isang huling beses? Ituring mo na lang itong inuming panghiwalay natin. Pagkatapos nito, maghihiwalay na tayo ng landas. Habang buhay. Sige, pagkatapos ng inuming ito, tapos na. Eto. Carlo, anong ekspresyon ng mukha mo? Anong nangyayari? Nilason mo ang alak? Wala kang ibinigay na pagpipilian sa akin. Clara, ikaw ang ayaw magpatawad sa akin at nagpumilit na pakasalan si Ethan. Pero ayos lang. Mahal pa rin kita. Kapag akin ka na, paglilingkuran kita ng maayos. hindi na ako iinom ng ganoon karami ulit. Nako, hindi ba yan ang kasintahan ni Ethan? Bakit siya nakayakap sa ibang lalaki? Baka naman. Niloloko ba si Ethan? Lumabas ka. Huwag mo akong hawakan. Clara, huwag mo akong pilitin. Ngayon, sino ang magliligtas sa iyo? Kayong dalawa, niloko ninyo ako para pumunta dito.
Ito ang pinakamalakas na pampagana. Para sa hayop ito. Sigurado ako, kapag nainom niya ito, magiging mas puta pa siya kaysa sa mga tunay. Clara, ganyan ka pa rin katanga. Ang kailangan lang naming gawin ni Carlo ay magpanggap na biktima ng kaunti at dumating ka ng parang aso, kumakaway ang buntot. B. Mabuti naman ako sa'yo palagi. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Mabuti sa akin? Sa paningin ng lahat, ikaw ang nasa pedestal, ang mahal na munting prinsesa, laging nasa ibabaw ng ulap. At ako? Sidekick mo lang ako. Hindi. Kahit bag o damit. Laging hand-me-downs mo ang napupunta sa akin. Ang relasyon at estado natin. Hindi ito pantay kailanman. Anong karapatan mo para sabihing mabuti ka sa akin? Hindi na importante. Pagkatapos ng gabing ito, magiging babae ka ni Carlo. Ang yaman at estado ng pamilya Reyes ay magiging sa amin lahat. At ikaw? Oh, tama. Ang kapatid mo at ang tatay mo. Magiging mga walang-wala silang lahat. Sumpa ang pamilya Reyes. 3 taon na ang nakalipas, sobrang sakit ang dinanas ni tatay. Parang hindi mabilang na insekto ang kumagat sa kanyang mga buto. Namamatay siya sa matinding paghihirap. Tungkol naman sa kapatid ko. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero nagkaroon ng nana ang buong katawan niya, dumudugo mula sa bawat butas. Sa huli, hindi na niya kinaya, hindi na niya matiis ang sakit. Kumuha siya ng kutsilyong pangprutas at sinaksak ang sarili. B. Kung gagalawin mo ang pamilya ko, isisumpa kong babayaran mo ito. Tama na, lumabas ka, ngayon din. Carlo, ikaw. Clara, pagkatapos ng gabing ito, magiging katatawanan ka ng buong lungsod ng kabisera. Kahit gaano kalakas si Ethan, hindi niya gugustuhin ang isang babae na nadungisan. Tingnan natin kung sino ang makakapagligtas sa iyo ngayon. Hoy, nakabalik ka na. Oh, siya nga pala. Ethan, may problema ka ba sa kasintahan mo? Sobrang dami bang nainom mo? Tubig ba ng Cobb-Eta ang pumasok sa utak mo? Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ako nagkakalat. Nakita ko lang si Binibining Reyes na mayakap ang ibang lalaki. Baka nga sobra akong nakainom ngayon at nagkakalat lang ako ng kung ano-ano. Anong kwarto? Bruha ka. Kapag tapos na kayo ni Carlo, ipapadala ko agad ang mga litratong yan. At saka, mapapahiya ang buong pamilya Reyes at itatapon ka ni Ethan parang basura. Ang buong pamilya Reyes ay magiging akin lahat. Anong ginagawa ni Ethan dito? Hindi. Hindi ko pwedeng hayaan siyang sirain ang lahat. Ginoong De La Cruz, anong ginagawa mo dito? Mag-usap tayo, ngayon. Anong ginawa mo kay Clara? Ethan, wala talaga akong alam. Panunumpa ako. Mag-usap. Magsalita ka na. Kung hindi, hindi ko masisiguro kung anong gagawin ni Ethan sa'yo. Si Clara ang gago. Nag-alala siya na lasing si Carlo at pinilit niyang puntahan ito. At ako, wala akong kinalaman dyan. Ay! Huwag mong gawin to, kumalma ka. Huwag kang kikilos. Clara. Clara, anong nangyayari? Ethan, may problema sa alak na to. Binibining Reyes ay pinainom ng droga. Sa iyo, na to. Dahil mahilig silang magpainom ng droga sa iba,
Bigyan natin sila ng sarili nilang gamot. Hoy, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi. Hindi, tigil. Kuya, Hindi ganon kabilis ang bisa ng droga. Carlo, kumalma ka. Naglilihi pa ako ng anak natin. B. Wala akong pakialam. Kailangan kita ngayon. Hindi. Clara, kapit lang. Malapit na tayo sa ospital. Bilisan mo. Ikaw, hindi ka pinalasing. Halata naman. Akala mo ba talagang maluloko ako ng mga gago na yon? Sige, pagkatapos kong inumin to, tapos na tayo ng tuluyan. Ang gusto ko sana ay uminom si Carlo ng alak na yon para magdusa siya at si Bea. Hindi ko lang inasahan na bigla ka na lang darating. Clara, alam mo ba kung gaano ako nag-alala sa'yo? Nagpapanggap ka lang para sa akin? Biro lang, bakit ka nagagalit ng ganyan? Biro? Lalaki na si Carlo. Paano kung ikaw ang pinalasing? Kaya mo bang ipagtanggol ang sarili mo? Pinag-isipan mo ba ang mga posibleng mangyari? Ako kasi, Bilis, hoy, lahat, mag-ingay kayo. Siguraduhin ninyong makakuha kayo ng magagandang kuha mamaya. Dapat makuha ninyo. Bawat kaiyahiyang sandali. Nang yang bruhang Clara na yan sa pelikula. Ipalamon natin sa lahat na siya ang babae ng anak ko. Ito. Pasok ka. Anong nangyayari? Ang kasama ng anak ko, paano naging ikaw, bruha ka? Tigilan niyo ang pagkuha. Kayong lahat. Tigilan niyo. Ga. Huwag nang kumuha, tumigil ka nga. Huwag nang kumuha. Kung magpapatuloy kayo, hindi ko kayo babayaran. Umalis ka dyan. Huwag mong harangan ang aking kita. Ayos. Sa mga litratong ito. Makapunta yan sa unang pahina bukas. Huwag nang kumuha. Ikaw na malas. Dahil lahat yan sa kalokohan mong ideya. Ngayon, wala na ang lahat. Ginawa mo talagang kahiya-hiya ang pamilya Ramirez. Anong kahihiyan ng pamilya? Clara, ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito. Ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito. Hindi kita palalampasin. Kahit na ako'y multo na, hindi kita bibitawan. ang dahilan kung bakit napakasama ng nangyari noong nakaraan, ay dahil binigyan nila ako ng gamot ng pampagana nila sa bar. Ngayon, hindi ako nahulog sa bitag nila, kaya ang kinabukasan. Dapat nagbago na, di ba? Bakit? Bakit ito nangyayari? Malinaw namang hindi ako nahulog sa bitag nila. Bakit parang mas malala pa kaysa dati? Bakit ito nangyayari? Ngayong pagkakataon? Si tatay at si Noel ay napahamak pa rin sa sumpang iyon. Kailangan mong alamin ang katotohanan. Tukuyin mo kung ano talaga ang sumpang ito sa totoo lang. Si, Bukas, sina Carlo at Bea ay pupunta sa kumpanya para hanapin ka. Ito ang plano. Ilantad ang kanilang balak. Huwag kang mag-alala. Si Ethan ay darating para iligtas ka. Pangako ko.
Mata sa mata, utang ay dapat bayaran. Anong nangyayari diyan? Bakit ang ingay? Utang ay dapat bayaran. Mata sa mata. Utang ay dapat bayaran. Mata sa mata, utang ay dapat bayaran. Naku! Si Carlo at ang kanyang mga tauhan ay nagli-livestream sa lobby ng kumpanya. Sinasabi nilang ikaw. Mata sa mata. Utang ay dapat bayaran. Mata sa mata, utang ay dapat bayaran, mata sa mata. Clara Reyes, walang puso mong bruha. Lumabas ka. Binigyan mo ng droga sina Bea at ako, at pinatay mo ang aming anak. Halimaw ka! Ngayon, kailangan mong magpaliwanag sa amin. Gaya ng inaasahan ko. Dumating sila, eksakto sa oras. Ginang Reyes, Nakakabahala ito. dahil sa kanilang livestream, bumagsak ang stock ng kumpanya natin. Ang mga produkto natin ay binoboykot na sa buong internet. Ano na ang gagawin natin ngayon? Negosyo ay negosyo. Kung gustong-gusto nilang maghukay ng sarili nilang libingan, tutulungan lang natin sila. Clara Reyes, Hindi ba si Ginoong Ramirez yun? Bakit siya bumalik? Tingnan ninyo, lahat. Ang headline sa pahayagan ngayon. Larawan nila papasok sa isang hotel. Diyos ko. Tama na. Ito ang Grupo Reyes, hindi palengke. Hindi ko palalampasin ang paggulo ninyo rito. Clara, kaya pala nagpakita ka na rin. Ngayon, ipapakita ko sa lahat kung sino ka talaga. Lahat, makinig kayong mabuti. Ang babaeng ito, dahil lang hindi ko siya sinagot, nilaso niya ako at si Bea. Ipinagbintang niya sa akin ang krimeng hindi ko ginawa at pinatay niya ang aming magiging anak. Nag-miscarriage siya. Kasalanan niya ang lahat. Ang anak ko, hindi man lang nakapagmulat ng mata, hindi man lang nakita ang mundong ito. At ang walang pusong babaeng iyon ang kumuha sa buhay niya? Pinatay niya ito. Clara Reyes. Magbabayad ka nito, narinig mo? Diyos ko. Ang sama naman yan. Paano niya nagawa? Hindi mo talaga malalaman ang tunay na ugali ng tao. Gagawin ba talaga ng isang ina na magpalaglag ng sariling anak para lang mapagbintangan si Ginang Reyes? Anong klaseng tao ang gumagawa niyan? Eksakto. Paano niya nagawa iyon? Walang puso talaga. Dahil hindi ko siya minahal noon, ginamit niya ang koneksyon ng Grupo Reyes para i-blacklist ako. Pero ang paghabol sa akin, isang bagay iyon. Ang asawa at anak ko ang aking hangganan. Ngunit hindi ko hahayaang saktan sila ng sinuman. Clara Reyes. Tao ka ba talaga? Ang aming pamilya Ramirez ay walang putol sa 10 henerasyon. Kung saan ako ito magtatapos, ano na ang gagawin namin? Boykotehin ng Reyes. Ginang Reyes, may problema. Bumagsak ang benta sa mga subsidiary ng Grupo Reyes ng husto. At may ilang sobrang netizen na nagla-livestream habang winawasak ang mga tindahan natin. Clara, nakikita mo ba yan? Iyan ang kapangyarihan ng internet. Ngayon, kung handa kang lumuhod at humingi ng tawad sa amin, at magbayad ng 5 milyong piso bilang kabayaran, baka sakaling isipin kong bigyan ng konting pahinga ang Grupo Reyes mo. Clara. Ang Grupo Reyes ay halos bangkarote na. Anong pinagtatawanan mo? Ikaw ang pinagtatawanan ko. Kulang ka pa sa utak. Akala mo ba ang maliliit na trick kong ito ay makakapagpabagsak sa Grupo Reyes ko? Sa ngayon, gamitin mo ang 5 milyong pisong iyan para bilhin para sa akin ang pinakamainit na trending topics. Iangat mo ang video na ipinadala ko sa iyo sa pinakatuktok. Clara. Huwag kang mag-arte. Kahit anong gawin mo, hindi mo mababago ang maruming ugali ng pamilya Reyes mo. Tama. Ngayong araw, tungkol sa 5 milyong pisong iyan, kailangan mong ibigay yan sa amin. At tanggalin mo ako sa blacklist ng pamilya Reyes. Kung hindi, dito na ako titira. Magli-livestream ng tuloy-tuloy hanggang ang Grupo Reyes mo ang maging numero 1 kaaway ng buong bansa at hindi na makapagbenta kahit isang produkto. Tama. Kung hindi dahil sa iyo, mawawala ba ang aking mahal na apo? Ngayon, kung gusto mong tumigil kami sa livestream, dapat kang pakasalan ang aking anak.
Bigyan siya ng 3 malulusob na lalaki para magpatuloy ang aming lahi. May oras ka pang magsalita ng ganyan dito? Mas mabuting tingnan mo ang telepono mo. Tingnan mo kung ano ang trending topic sa telepono mo. Ngayon? Ano ito? Tingnan mo. Kaya pala ang pampagana, sila pala ang uminom. Sila ang uminom. Napakawalang hiya. At naglakas pa ng loob na magbintang. Ginoong de la Cruz. Ang krisis sa Grupo Reyes ay naayos na ni Binibining Reyes. Dapat pa ba tayong pumunta? Siyempre pupunta tayo. Ang ganitong palabas ay hindi dapat palampasin. Tingnan ninyo. Ang pampagana pala ay gawa nila mismo. Ito ang pinakamalakas na pampagana. Ginagamit ko ito sa mga hayop. Sigurado ako pag inom niya nito. Mas mababangis pa siya kaysa sa mga babaeng iyon. Kaya sila pala ang may gawa. Ang kapal ng mukha. Ito ay, Palabas lang na kanila mismo ang gumawa. Huwag kayong maniwala sa kanya. Peke ang bidyong ito. Sinisiraan niya ako. Ang ebidensyang ito ay walang pinatutunayan. Sisiraan ka? Sinasabi mong peke ang video. Pero kayo, ang walang basehang naninirang puri. Kay Ginang Reyes, hindi ba't mas katawa-tawa iyon? tama. Tama. Nagkakalat ng maling paratang. Ako. Mga kaibigan mula sa media, ang nangyari ngayong araw ay walang iba kundi isang malisyosong kampanya upang siraan ako ni Carlo at ng kanyang pamilya laban sa akin. Ang totoong katotohanan ay, sinubukan akong druga ni Carlo para asaltuhin ako. Pero hindi niya inaasahan na ako'y nakaisip na ng kanilang buong plano. Tungkol naman sa kung bakit sila nawalan ng bata, iyan ay dahil sa kanila, ani ng kanilang itinanim. Umaasa ako sa inyo, mga kaibigan mula sa media, na iulat ang katotohanan. Kaya yun pala ang tunay na nangyari. Sinubukan niyang itakwil si Ginang Reyes. Tapos naglakas pa ng loob na sisihin siya. Talagang kasuklam-suklam iyan. Oo. Ang kinalabasan niya ay ganito. Natanggap niya ang eksaktong nararapat sa kanya. Hindi siya isang kontrabida, siya ay isang maganda, Pupunuin mapagbigay ko na ang anghel. aking Cart ng mga produkto ng grupo. Pagkatapos ay biglang sisihin siya. Napakakapal naman ng mukha niyan. Napakasuka. Eksakto. Tapos na, Tapos na ang lahat. anak. Ano ang gagawin natin ngayon? Gumawa ka ng paraan. Ginang Reyes, ang ating mga numero ng benta, hindi ito bumaba, tumaas pa ito. Sa loob lamang ng isang oras, nakakuha na tayo ng 30 milyong piso. Ano? Imposible. Nagkakamali ka. Ang mga produkto ng pamilya Reyes dapat ay binoykot ng lahat. Kung hindi, ang mga benta. Hindi dapat tumaas, imbes na bumaba. Kami pa nga ang dapat magpasalamat sa'yo. Binigyan mo ang Grupo Reyes ng libreng advertisement. Nagdala yon ng napakaraming atensyon sa amin. Matapos ang lahat ng ginawa ko, ako pa pala ang nagtrabaho para sa'yo. Eksakto. Clara, anong ipinagmamalaki mo? Ang dami mong ginawa. Pero walang nagmamahal sa'yo. Hindi ka mahal ni Carlo. Kahit si Ethan, kasama ka lang niya para makamkam ang kapangyarihan sa pamilya de la Cruz. Clara, ikaw ay isang kaawa-awang talunan na walang nagmamahal. Sinong nagsabing ang pakikipagkasundo ko kay Binibining Reyes ay para makamkam ang kapangyarihan? Lahat? Tungkol sa mga kumakalat na chismis, kailangan kong linawin ang lahat. Ang pakikipagkasundo ko kay Binibining Reyes ay hindi para makamkam ang kapangyarihan sa pamilya de la Cruz.
Matagal ko nang may nararamdaman para kay Binibining Reyes. Ang mga nararamdaman kong ito ay walang kinalaman sa tubo o pakinabang. Ang sinumang muling magkakalat ng chismis ay haharap sa pamilya de la Cruz. Wow, Ang gwapo ni Ginoong de la Cruz. Sobrang sinusuportahan ko sila. Suportado ko tong tambalan magpakailanman. Clara? Ikaw, bruha ka. Bakit ikaw ang nabubuhay ng napakaganda? Bakit? Papatayin kita. Papatayin talaga kita. Papatayin kita. Dahil kakagaling mo lang sa pagkakalog, papalampasin ko ito ngayon. Pero kung muling hahawakan mo si Clara, papagbayarin kita. Sinusumpa ko sa Diyos, maghihiling kang hindi ka nalang ipinanganak. Clara, talaga bang nahuhulog ang loob mo sa kanya? Tingnan mo ako sa mata at sabihin mo, hindi ako naniniwalang makakalimutan mo ako ng ganoon kabilis. Clara, kahit ano ang mangyari, pinatay mo ang isang anak ng pamilya Ramirez. Kaya ito ang pagpipilian mo, bayaran mo ako ng 5 milyong piso, o bigyan mo kami ng apo. Assistant Liu. Dalhin mo siya sa legal at kausapin. Para sa lahat ng pinsala na kanilang idinulot sa kumpanya ngayon, isakdal sila para sa bawat sentimo. Opo, ma'am. Mauna ka. Mas mabuting sumama ka sa akin. Kung hindi, hindi lang ito tungkol sa pagbabayad ng pinsala. Tara na. Tara na. Umalis ka. Clara, huwag mong isipin na tapos na ito. Habang ako'y humihinga, hindi ka makakaranas ng kahit sandaling kapayapaan. Ang mga kasalanan ng pamilya Reyes ay babayaran ng buo. Anak, hindi lang natin nakuha ang pera. Nawala pa ang lahat ng meron tayo. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Paano ko malalaman? Lahat ay kasalanan ng babaeng si Clara. Sinira niya ang buhay ko. Hindi ko siya palalampasin dito. Boss, tungkol sa aming sahod ngayon, maaari bang bayaran na? Bayad? Hindi ko nga kayang kumain at humihingi ka pa ng pera sa akin? Lumabas ka na rito. Kung wala kang pera, tumigil ka sa pagpapanggap na mayaman. Mga kasama, hulihin natin siya. Turuan siya ng leksyon na hindi niya malilimutan. Ano ang ginagawa mo? Umatras kayo. Ginoong de la Cruz, wala ka bang mas magandang gagawin? Bakit ba lagi mo akong sinusundan, ha? Clara, ang sinabi ko, doon sa lobby, ay totoo. Ikaw naman? Ano ang tingin mo sa akin? Anong ibig mong sabihing tingin sa iyo? Clara? Ethan, gusto kita. Sino ba ang gumawa nito? Lumabas ka rito. Siguro si Clara Davis yan. May hinanakit siya. Kaya nag-post siya online ng address natin. Kaya nga naging ganito ang bahay natin. Ikaw. Ikaw na maruming bruha. Ikaw ang may kasalanan nito lahat. Sinira mo ang tahanan namin. Ginawa mo itong basurahan. Papatayin kita. Tama na. Hindi ba sapat na ang gulo na ito? Sira na ang reputasyon ni Carlo. Iniwan na ng lahat si Bea. Hindi na siguro sila makakagawa pa ng gulo ngayon. Sa pagkakataong ito, dapat gumanda na ang lahat, di ba? Anong nangyari?
Paano ka napunta sa ganitong sitwasyon? Paano ka? Napunta sa ganitong kalagayan? Durog na ang Carlo at Bea sa ilalim. Bakit pa? Mas malala pa ang kalagayan mo sa hinaharap kaysa ngayon? Sinong maingay? Nang ganito kaaga? Huwag mong susubukang ibaba ang telepono. Pakiusap, huwag mong ibaba. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang nangyari. Huwag mong ibaba. Sagutin mo ang telepono. Bakit hindi ka sumasagot? Ikaw. Bakit? Sabihin mo lang sa akin kung bakit. Sino pa bang may galit sa akin ng ganito kalala? Clara, huwag mong susubukang gumawa ng kalokohan. Hindi ito ang katapusan. Habang ako'y humihinga, papanagutin kita. Kaya ba? Ang galit ba ni Bea sa akin? Ay nakaugnay sa buong pamilya Reyes? Kaya para mabago ang kapalaran ng pamilya Reyes? Kailangan kong malaman kung bakit talaga galit na galit sa atin si Bea at ang iba pa. Imbestigahan mo ito. Ngayon din, hanapin mo ang anumang connection ni Bea sa pamilya Reyes bago pa niya ako nakilala. Anumang bakas, anumang clue, huwag kang mag-iiwan ng hindi na iimbestigahan. Nanay, pakiusap. Nawalan lang ako ng baby, ang hinahina ko. Isang subo lang, pakiusap. Nanay, nakikiusap ako sa'yo. Nanay, anay. Ikaw, bruha. Ikaw, malas. Kung hindi dahil sa tangang plano mo nasiraan si Clara, magmumulta kaya sa atin ang pulis ng ganito kalaking pera. Ganito na lang kababa ang pamilya natin. Dahil lahat sa'yo. Magutom ka na lang. Ayan. Binibining Santos. Gusto kang makita ng amo namin. Kaya ikaw ang anak ni Victor. Sino ka? At paano mo nakilala ang tatay ko? Matagal na akong kaibigan ng tatay mo, Ricardo. At alam ko, nagalit ka kay Clara at sa pamilya de la Cruz. Kaya may panukala ako para sa'yo. Isang plano na kayang gibain ang Grupo Reyes. Gagawin nitong magbayad ang lahat ng nagkasala sa'yo. Ng 100 beses. Anong kailangan kong gawin? Diyos ko, Ginong Reyes? Yung bagong energy project na pinag-investan natin noon. Biglang nawala ang 3 bilyong piso. Lahat-lahat. Tuyong-tuyo na ang cash flow natin. Marami sa mga partnership project natin. Ay napilitang itigil. Kung hindi tayo makaisip ng paraan agad, tayo ay babagsak. Ano? Ano ba talaga ang ginagawa ng investment division? Hindi ba sila nag-risk assessment bago maglabas ng pera? Paano nila nagawang magkamali ng ganito kalala? Tiningnan na ito ng investment division. Sabi nila, ang Grupo Lim ay sadyang nagtago ng kritikal na impormasyon ng proyekto. Nakialam pa sila sa merkado sa likod ng mga eksena, kaya naman tayo ay nagkamali ng husto. Nakakasuklam. Sa ngayon, si Tagapangulo Reyes at si Noel ay wala pa rito. Pinili nila ang mismong sandaling ito para atakehin tayo. Huwag kang mag-alala. Habang nandito ako, hindi babagsak ang Grupo Reyes. Si Tatay at si Noel ay babalik na anumang araw ngayon, basta't manalo tayo sa bid sa subasta ng lupa sa Makalawa. Makakasecure tayo ng pondo para malampasan ang krisis na ito. Ginang Reyes. Ang tapang naman ng pahayag. Hoy! Ginoong Lim! Maupo po kayo? Sayang naman. Yung subasta ng lupa sa Makalawa. Nandoroon din kami.
Ang Grupo Reyes ay walang pag-asang manalo. Ah, hahaha. Kaya pala ang kinabukasan ng pamilya Reyes ay hindi pa rin nagbabago. Yun pala, sina Bea at Carlo ay nakipag-ugnayan sa mayamang tulad ni Ricardo. Ginoong Lim, ano ang dahilan ng pagpunta ninyo rito ngayong araw? Clara, ang aming pamilya Lim at ang inyo ay magkalaban na sa loob ng maraming taon. Panahon na para magpahinga na. Hindi ba ganoon ang tingin ninyo? At ano nga ba ang eksaktong alok ninyo? Ang ibig niyang sabihin ay amin nang kukunin ang Grupo Reyes. Tama. Clara? Tingnan ninyo kung gaano kabait ang aming Ginoong Lim. Alam niyang malapit nang mabangkarote ang kumpanya ninyo. Kaya nagmamadali siyang tumulong. Ang payo ko ay napirmahan na itong kontrata ngayon. Ang aming Ginoong Lim ay maaaring maging mabait pa na hayaan kayong panatilihin ang pangalan ng Grupo Reyes. Kung hindi, may mga paraan si Ginoong Lim para tuluyang lipulin ang pamilya Reyes. Salamat sa alok, Ginoong Lim. Pero, ang Grupo Reyes ay hindi kailanman maa-acquire. Tsk. Dahil ayaw mong gawin ito sa madaling paraan, kailangan mong gawin ito sa mahirap na paraan. Huwag mo akong sisihin kung hindi ako magiging magalang. Tsk. Oo nga pala, Clara. Hindi ka pa rin umaasa na ililigtas ka ni Ethan, di ba? Sayang, kasalukuyan siyang nasa malaking problema. Imposiblang mailigtas ka niya. Sa pagkakataong ito, ang pamilya Reyes ay tapos na. Anong sinasabi mo? Anong nangyari kay Ethan? Hindi pwedeng mangyari iyon. Hindi kailanman pababayaan ni Ethan ang mga tawag ko. May tunay na nangyari nga sa kanya. Bilisan mo. Kailangan nating pumunta sa mga Dela Cruz. Ngayon na. Ginang Reyes. Hindi pa rin sumasagot si Ethan. Ayos lang ba siya? Ginang Reyes? Si Ginoong de la Cruz. Nalesan si Ginoong de la Cruz. Nasa taas si Dr. Brooks. At ginagamot siya ngayon. Ano? Ethan. Dr. Brooks, anong nangyayari? Ethan, paano ito nangyari? Nang biglaan. Binibining Reyes. Nalesan si Ginoong de la Cruz. Napaka-agresibo ng toxin na ito. Nakapasok na ang toxin sa mga mahalagang organo ni Ginoong de la Cruz. Nangangamba ako. 3 buwan na lang ang natitira sa kanya. 3 buwan? Imposible yan. Dr. Brooks, ikaw ay isang himala. Dapat may paraan kang mailigtas siya. Tama ba? Napakalupit ng virus na ito. May 3 yugto ang paglala nito. Sa unang yugto, parang nararamdaman ng biktima na. Kinakain ng buhay ang kanyang laman. Ng mga langgam, hindi kayang tiising sakit. Sa ikalawang yugto, kinakalawang ng toxin, ang balat at mga panloob na organo. At nabubulok ang katawan mula sa loob. Dumudugo mula sa bawat butas. Sa ikatlong yugto, sinisira nito ang isip ng biktima. At napapalibutan siya ng araw-araw na bangungot. Sa huli, sa matinding paghihirap. Nabubulok ang utak at namamatay. Ang lason na ito. Ako, nangangamba ako. Wala na akong magagawa. May sumpa ang pamilya Reyes. Bago namatay si tatay,
Matindi ang sakit na nararamdaman niya, parang dinudurog ang kanyang mga buto ng napakaraming insekto. Namatay siya dahil sa matinding sakit. At si Noel. Sa isang punto, nagnaknak ang buong katawan niya. Dumudugo mula sa bawat butas. Sa huli, hindi na niya kayang tiisin ang sakit. Kumuha siya ng kutsilyo at sinaksak ang sarili. Ang lason sa loob ni Ethan. Paano nangyari na ang mga sintomas niya ay kapareho ng dinanas ni na Tatay at Noel? Napakapareho? Posible kaya? Ang lason na nahawaan ni Ethan, paano kaya ito naging napakapareho sa mga sintomas ni Tatay at Noel noon? Mga sintomas noon, posible kaya na? Hindi ito isang sumpa, kundi may sadyang naglason sa kanila. Hindi. Hindi ko hahayaang mangyari ang trahedyang ito. Dr. Brooks, isipin mo ulit. Dapat may paraan para ma-detoxify ang lason na ito, di ba? Dr. Brooks, nakikiusap ako sa iyo. Basta may paraan ka para ma-detoxify ang lason na ito. Gagawin ko ang kahit anong hilingin mo. Binibining Reyes, tumayo ka agad. Hindi ito angkop. Binibining Reyes. Ang lason na nahawaan ni Ginoong de la Cruz ay isang bihirang elementong metaliko. Ang elementong ito ay maaari lamang gawin ng isang siyentipiko na nagngangalang Victor. Walang ibang makakagawa nito kung mahahanap mo si Victor at makakuha ng sample ng lason na ito. Baka may pag-asa pa para kay Ginoong de la Cruz. Victor. Bea. Pareho silang may apelidong White. Meron kaya silang koneksyon sa isa't isa? Ano man ang mangyari, gaano man ito kamahal, ililigtas ko si Ethan? Nanay, huwag kang tumalon. Nanay, nanay, nakikiusap ako sa'yo. Nanay. Nanay, huwag. Inay, Nanay. 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 Ginang Reyes? Ang ipinaimbestiga ninyong bagay ay naayos na. Ayon sa investigasyon, bago kayo nakilala ni Bea, ay wala talaga siyang direktang ugnayan sa pamilya Reyes. Pero ang kanyang ama, si Victor, ay minsang nakapagtrabaho kasama ang inyong ina, si Susan, sa iisang grupo ng pananaliksik. Higit pa rito, noon, di nagtagal, pagkatapos mawala ang inyong ina, si Victor ay bigla na ring nawala. Paano naging ganoon na lang ang pagkakataon? Ginang Reyes, noon, ang inyong ina ay dinukot ng buong 3 buwan at naging baliw nang siya'y makabalik. Sa palagay ninyo ba ang nangyari kay Susan noon? Ay may kinalaman kay Victor? Nakuha na. Puwede ka nang umalis. Tungkol sa bagay na ito, ikaw lang ang dapat nakakaalam. Opo, Ginang Reyes. Victor Santos, kasamahan siya ni nanay. Nang mawala si nanay, siya rin ay nawala. Posible kaya na ang nagkulong kay nanay noon at nagpabaliw sa kanya ay si Victor pala mula pa noon? Ang galit ni Bea sa pamilya natin. Paano kung hindi naman talaga tungkol sa akin, kundi tungkol sa lumang away ng mga magulang natin? Sa subasta ng lupa bukas, si Ricardo at si Bea ay tiyak na may binabalak. Kailangan kong malaman ang plano nila. Iyon lang ang paraan para protektahan ang pamilya natin. Sabihin mo lang sa akin, ano ba talaga ang mangyayari sa subasta ng lupa bukas? Paano niya binalak na saktan ng pamilya natin? Ano ang dapat kong gawin sa kanya? Ang pamilya Santos.
Ano ang ibig sabihin nito? Ipaliwanag mo ng malinaw. Kaya kayong dalawa pala. Ito ang telepono na ginamit ninyo para mag-usap. Nakita ni Bea ang telepono. Ibig sabihin ba? Hindi ko talaga mababago ang hinaharap? Tatay. Tatay, anong ginagawa mo? Bea. Bea, nakauwi ka na. Halika rito. May ipapakita akong kahanga-hanga sa'yo. Nalaman ko na sa wakas. Ang daluyan ng paglalakbay sa oras. Kapag gumana na ito, makakabalik ako sa nakaraan, at mababago ang lahat. Sa ganoon, si Susan, hindi na sana siya naging kabit. Susan, Ang pangalang yan, mahigit 1 dekada mo nang inaasam-asam. Hanggang ngayon, nasa piling pa rin ng mga akit na yon. Paano naman ang nanay ko? Ano ba ang ibig sabihin niya sa'yo? ano? Ang nanay mo, si Susan. Ang babaeng yon? Siya ang sumira sa buhay ng nanay ko. Sisiguraduhin kong magbabayad siya. Dugo sa dugo ang kapalit. Gigibain ko ang lahat ng mahal niya. Ang pamilya Reyes? Walang makakatakas. Tatay, bukas na subasta ng lupa. Gawin mo ang sasabihin ko. Magkakasama tayong pabagsakin ang pamilya Reyes. Okay? Ipaghiganti ang nanay ko. Okay? Ang pamilya Reyes. Tama. Arturo. Gigibain ko siya. Sumpa ko, gigibain ko si Arturo. At ang buong pamilya Reyes. Ha 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 ha. Dudurugin ko si Arturo, ha ha ha. Grand Tech Mall. Tatay, Ikaw, magpahinga ka lang. Ako na ang bahala. Magiging maayos din ang lahat. Victor. Anong ginagawa mo rito? Si Victor pala yon. Bakit parang nababaliw siya? Tagapangulo Reyes. Ang bidding meeting na ito ay hindi iyong pribadong pagtitipon. Kaya siyempre, kahit sino ay pwedeng pumunta. nasa grupo 5 na ako ngayon. Kaya ang pamilya ko ay may buong karapatang narito. Tama. Payuhan kita. Dapat magmadali ka at lumuhod ka at humingi ng tawad kay Ginoong Lim. Ngayon, kung magiging mabait si Ginoong Lim, baka sakaling palampasin niya. Carlo, anong karapatan mo para narito? Tumigil ka sa pagkahol, aso. Ha? Hinahamon mo ako? Oy, Siya, tama na ang usapan sa kanila. Dahil nandito na ang lahat, simulan na natin ang pagbibiding. Huwag nating sayangin ang oras. Mayroon akong kaunting palabas na inihanda para kay Tagapangulo Reyes. Maligayang pagdating sa inyong lahat sa pagbibid para sa lupang minahan ng ginto. Ang pagbibiding ay opisyal na magsisimula ngayon. Ang panimulang halaga ay 30 milyong piso. Ang bawat dagdag na halaga ay hindi dapat bababa sa 500,000 piso. Ang pagbibid ay magsisimula na ngayon. 50 milyong piso. 55 milyong piso. 70 milyong piso. 75 milyong piso. 100 milyong piso. Mukhang desididong manalo ang pamilya Reyes sa pagbibid na ito. 100 milyong piso, minsan. 100 milyong piso, 2 beses. Bakit hindi pa tumatawad si Ricardo? Anong klaseng laro? Ang kanyang nilalaro? 100 milyong piso, 3 beses. Nabenta. Ang nanalo ay ang Grupo Reyes. Sandali. Lahat? Napakahalaga ng lupang minahan ng gintong ito para sa kinabukasan ng ating bansa.
Hindi ako sang-ayon. Si Arturo ay hindi dapat mamahala sa isang mahalagang proyektong tulad nito dahil siya ay isang salot na nang-aabuso sa kanyang asawa. Ricardo, tigilan mo ang pagbubuga ng kamandag dito. Lahat? Totoo ang sinasabi ni Ginoong Lim. Ang aking ama ay kasamahan ni Profesor Reyes. Maaari siyang tumestigo. Hindi ba gusto mong ibagsak si Arturo? Magsalita ka. Ako ay isang estudyante na tinustusan ni Susan. Nakita ko ito ng aking sariling mga mata. Siya iyon. Ang lalaking ito, narito, ay nang abuso kay Susan. Sinabi ni Susan sa akin, nang higit sa isang beses, na madalas nitong abusuhin si Susan. Siya ay isang halimaw sa balat ng tao. Isang hayop. Isang halimaw. Halimaw sa balat ng tao. Eksakto. Dumi ng lupa. Dapat itapon siya sa bilangguan. Ikulong sa bilangguan. Tama. Kahihiyan talaga siya. Ang mga taong katulad niya ay dapat nasa bilangguan. Hindi. Kung mawawala sa atin ang bid na ito ngayon, tapos na ang Grupo Reyes. Ang tatay ko at ako, Noel, magiging madaling target na lang kami. Hindi ko hahayaan na mangyari ang trahedyang iyon. Lahat, pakiusap, kumalma kayo. Ang kanilang tinatawag na saksi. Ang kanilang tinatawag na saksi. Paano naman ang isang taong ganoon? Paano naman ang isang taong ganoon? Bilang negosyante, ang tatay ko ay nagdo-donate ng daan-daang milyong piso sa mga batang kapuspalad bawat taon. Ang isang taong ganoon. Paano naman ang isang taong ganoon? Ang kanilang tinatawag na saksi. Ang kanilang tinatawag na saksi ay tiyak na ginamit lang. May punto si Binibining Reyes. Si Tagapangulo Reyes. Si Tagapangulo Reyes ay personal na bumibisita sa mga bata. Iyon ay malaking bagay tungkol sa kanyang pagkatao. Paano niya kaya? Paano niya kaya? At ang saksi mula sa panig ni Ginoong Lim. At ang saksi mula sa panig ni Ginoong Lim, madali siyang magagamit. Sa sitwasyong ito, imposibleng masabi. Makinig kayong lahat. Bukod pa riyan. Si Professor White bilang saksi, mayroon akong Tingnan mo ito, totoo nga ba? Oo. At palagi siyang nagagawa ng maraming gawaing kawanggawa. Pakitang tao lang pala ang lahat. Mapagkunwari talaga siya. Mapagkunwari. Isang tunay na salot. Ito. Narito ang mga saksi at matibay na ebidensya. Ano pa ang dahilan mo para magsinungaling? B. Ang sinasabi mong ebidensyang ito ay hindi pa napatunayan. Paano mo nagawang humusga ng ganyan? Hindi ka ba natatakot sa kapalaran mo? Eksakto. Napakabait ng tatay ko sa nanay ko. Ang litratong ito ay peke. Hindi ko palalampasin ang pagtatangka mong manira sa mabuting pangalan ng tatay ko. Kung gayon, tanungin natin ng sabay si Tagapangulo Reyes. Tagapangulo Reyes, ang litratong ito ay tunay ba o hindi? Ang litratong ito. Tunay ito. Ano? Makinig kayong lahat. Sumpa sa Diyos, ako si Arturo Davis, hindi ko kailanman sinaktan ang aking asawa. Siya mismo ang humiling nito. Noon, siya ay dinukot. Pagkatapos niyang makaalis at makabalik, bigla na lang siya. Nawalan ng ulirat. Para makontrol ang kanyang kondisyon. Siya mismo ang nagmakaawa sa akin na itali ang kanyang mga kamay at paa para hindi siya makasakit ng iba. Paano mo ipapaliwanag ang mga litrato? At ang testimonya ni Professor White? Ano ang sagot mo? Wala siyang problema sa iyo. Bakit niya gagawa ng kaso? Arturo Davis, tanggapin mo na, kahit gaano ka pa magtalo, walang naniniwala sa iyo. Ang minahang ito ay pag-aari na ng pamilya Lim. Ginoong Davis, inaaresto ka namin dahil sa pananakit. Sumama ka sa amin. Tatay? Tatay? Clara Davis. Wala ka, kundi isang lakad na malas. Una, ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng ina mo. Tapos, ikaw rin ang dahilan ng pagkamatay ni Ethan Miller. At ngayon, kahit ang tatay mo, ay nahila pababa ng iyong malas.
Ang yabang-yabang mo kanina. Bakit ngayon? Wala ka nang masabi. Sandali! Sandali? Anong ginagawa mo rito? Akala ko patay ka na. Ano? Binibining Santos, inaasahan mo bang patay na ako? Paano ito nangyari? Pero, malinaw na. Binibining Santos, tatanungin mo ba? Kung paano mo malinaw na dinukot ang apo ni Marta? At pinilit siya na lasunin ako? Pero hindi ako nalason? 50 taon nang kasama ni Marta ang pamilya de la Cruz. Sa kaliit-liit ang utak mo? Wala kang tsansa na takutin siya. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig niyang sabihin, tanga at masama ka lang. Ang mga De La Cruz may koneksyon saan man. Akala mo ba talaga na ang mga koneksyon mo sa ilalim ng lupa ay makakapantay sa mga De La Cruz? Para sa mga De La Cruz, ang pag-ayos sa ilang mumurahing mangdudukot, parang pagpisa lang ng langgam. Napakadali. Lahat ng mga araw na ito. Nagpapanggap ka lang palang may sakit. Nagpapalabas ka para lokohin kami. Siyempre, P. Hindi mo ba talaga naisip na perpekto ang plano mo, di ba? Anong siglo ba ang tinitirhan mo? Nakikinig ka pa rin sa linya? Noon, hinayaan kitang lokohin ako hindi dahil ang mga kasinungalingan mo at ni Carlo ay napakatalino, kundi dahil ako ay handang maniwala sa iyo. Nagawa mong saktan ako, hindi dahil napakagaling mo, kundi dahil akala ko kaibigan kita. Ha ha ha. Ginoong de la Cruz. Kahit hindi ka nalason, ano naman. Ang grupo de la Cruz mo ay hindi pa rin sumali sa tender na ito. Ang kaso ni Arturo sa pang-aabuso sa asawa ay nakatakda na. Ang lupang ito na puno ng deposito ng ginto ay hindi maaaring mapunta sa kamay ng isang taong bulok ang moral. Ang minahan ng gintong iyon ay magiging akin ng pamilya Lim. Well, hindi ako ganoon kasigurado. Anong ibig mong sabihin? Ang umabuso kay Professor Su ay hindi si Tagapangulo Reyes, kundi siya. Victor, Ethan, huwag mong isiping dahil lang ikaw ang tagapangulo ng Grupo de la Cruz, ay pwede ka nang maghain ng mga walang basehang akusasyon at manira ng tao. syempre hindi. Kaninang umaga, habang wala ang lahat, naghanap ako ng ebidensya. At ang aking natuklasan ay talagang nakakagulat. Nakita ko ang patunay na si Victor, ang umabuso kay Professor Su noon pang mga panahong iyon. Hi, Hindi ako yon. Hindi ako yon. Hindi ko alam, wala akong kinalaman doon. Wala akong kinalaman. Wag, bitawan mo ako. Wag. Bitawan mo ako. Manatili ka dyan. Wala akong kinalaman doon. Halika na. Sa tingin mo saan ka pupunta? Susan? Takbo. Wala sa inyong makakatakas. Huwag mo siyang hawakan. Ah, ito. Ang sikretong ito noon. Paano mo nalaman ito? Hoy, Bea. Akala mo ba talagang pupunta ako sa subasta ng lupa ngayong araw na walang kahandaan? Ngayong nasa kamay na ni Bea ang telepono ko. Ano na ang gagawin ko? Talaga bang itinakda na walang magagawa para baguhin ang kapalaran ko? Clara? Ano yon? Ethan. May kailangan kang malaman. Alam kong parang kakatwa ito, at baka hindi ka maniwala sa akin. Ngunit, Nagmamakaawa ako.
Pakiusap, tulungan mo akong imbestigahan ang pamilya Santos. Ngayon na. Kaya ikaw pala. Ang pumatay sa asawa ko. Kayong mga halimaw, itinuring kayong pamilya ng nanay ko. Hindi lang ninyo siya ipinapatay, pati ang buong pamilya Reyes ayaw ninyong pabuhayin. Anong karapatan mo para sabihin yan kung hindi dahil sa bruhang si Susan na nambola sa tatay ko? Buhay pa sana ang nanay ko. Ngayong patay na si Susan? Ang mga kasalanang ginawa ng pamilya Reyes ninyo. Babayaran ninyo lahat yan. Bea, huwag mong apihin ang nanay ko. Noon, napakadukha ng tatay mo, wala siyang pang-aral. Nanay ko ang nagpaaral sa kanya. Ngunit ang lalaking yon, si Victor, Ang kapal ng mukha para magkaroon. nang nararamdaman para sa nanay ko. Ikinulong niya ang nanay ko at inabuso. At inabuso! Kami, ang pamilya Reyes, ay walang utang na loob sa inyo. Kaya nagsisinungaling pala si Ginoong Lim. Si Tagapangulo Reyes ay hindi naman inabuso ang asawa niya. Dapat nating i-boycott ang mga produkto ng Grupo Lim. I-boycott ang Grupo Lim. Makinig kayo sa akin. Ako. Naloko rin ako ng mga bruhang ito. Isa akong etikal na negosyante. Ang nangyari ngayon ay malaking pagkakamali lang. Isang pagkakamali. Hindi ako naniniwala diyan, kahit isang saglit. Ethan, ano ba ang punto mo? Lahat? Ito ang mga kay Ricardo Lim at ng dayuhang sindikato, na mga talaan ng email at mga talaan ng transaksyon. Ang Ginoong Lim, na sinusuportahan ninyo, ay kasabwat pala ng sindikato mula pa noon. Tinulungan niya sila na nakawin ang ginto. Peke. Peke ang lahat ng ito. Huwag ninyo siyang paniwalaan. Ethan, ikaw ito. Sinadya mong ninakaw ang computer ko at nakipag-ugnayan sa sindikato. Pagkatapos, ikaw ang nagpakana sa akin. Talaga? Sabi mo peke ang video. Peke rin ba ang tao? Ipasok ang kanyang contact mula sa sindikato. Bitawan mo ako. Pakawalan ninyo ako. Kayong mga basura. Ang kapal ng mukha ninyong gawin ito sa akin. Hindi ko hahayaang makalusot kayo rito. Lumuhod ka. Ricardo, ilabas ninyo ako rito, ngayon din. O kung hindi, sumpa ko, isusumbong ko kayo. At lilipulin ang pamilya Lim. Tumahimik ka nga. Ni hindi nga kita kilala. Tigilan mo yan. Nagdadahilan ka pa? Sinasabi mo, hindi mo siya kilala? Paano malalaman ng isang miyembro ng dayuhang sindikato ang pangalan mo? Si Ginoong Lim pala ay nakikipagsabwatan sa isang dayuhang sindikato, nakakasuklam. Oo. Taksil si Ginoong Lim. May impormasyon sa mga email tungkol sa inyong tatlo. Kayo pong tatlo. Pinaghihinalaan kayo sa pagtataksil sa bayan. Sumama po kayo sa amin. Naisahan ako. Bitawan niyo ako. Wala akong alam tungkol dito. Clara, kailangan mo akong tulungan. Ang babaeng ito ang may kagagawan. Ginamit niya ako. Tulungan mo ako. Ayokong makulong. Carlo, ginamit mo ako. Paulit-ulit, sinubukan mong sirain ang pamilya Reyes. Nakipagsabwatan ka pa sa dayuhang sindikato. At ngayon, magmamakaawa ka? Huli na. Gugugulin mo ang natitira mong buhay na nabubulok sa bilangguan. Ikaw ang dahilan ng lahat. Kung hindi dahil sa'yo, matagal na sana akong nakapag-asawa sa pamilya Reyes. Carlo, hindi ka man lang kalahating lalaki. Isang manghuhuthot na tulad mo sa buhay na ito. Sa susunod, at sa susunod pa, ay mananatiling walang-wala. Clara? Pinahirapan mo ako ng husto? At hindi kita palalayasin, kahit multo ka pa, kahit multo ka pa. Baliw ka. Sumama ka sa amin. Ayoko. Umalis na tayo. Bitawan mo ako. Pasensya na, nahuli ako, at pinahirapan pa kita. Okay lang ako. At sila naman, wala sila sa akin. Ngayon, si Bea, si Carlo, at si Ricardo lahat ay nasa bilangguan na. Ang pamilya Reyes dapat magbago na ang kinabukasan, di ba? Hindi? Hindi? Hindi?
Bakit kaya ako nanaginip ng ganoon? Nasaan ang telepono ko? Bahala na. Pero si Carlo at Bea ay nakakulong na sa bilangguan. Hindi na sila makakagulo ngayon. Snail ba si Clara? Bakit ang tagal niyang magbihis? Well, ngayon ang araw na magkikita ang dalawang pamilya. Natural lang na gusto ni Clara na maganda ang itsura niya. Magtiis na lang tayo. Ano? Maganda ba ako? Ang ganda-ganda. Talagang nakakabilib. Sinta, tara na, alis na tayo, nahuhuli na tayo. Hoy! Bakit ka nagmamadali? Clara, ikaw ang may kasalanan nito. Pagbabayaran mo ito. Kaninong telepono ito? Manggugulo ako sa iyo mula sa kabilang buhay. Baliw ka. Sasama ka sa amin. Tara na. Telepono kaya ito ni Clara? Sino ka? Paano ito nangyari? Kamukha mo ako. Ako. Ako ikaw, mula sa 20 taon, sa hinaharap. Mula nang makawala ako sa bilangguan, Araw-araw akong nagtatago. umiinom ng maruming tubig, kumakain ng mga tirang pagkain, namumuhay ng mas masahol pa sa pagkamatay. Kung ayaw mong magwakas na katulad ko, gawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Sa loob ng 7 araw, ang bodegang kinaroroonan mo ay sasabog dahil sa gas. Palipasin mo silang lahat dito. Sabugin mo silang lahat. Clara, sinira mo ang buhay ko. Bakit ikaw ang magiging masaya? Gagawin ko. Gagawin ko. Gagawin kong impyerno ang buhay mo. Tapos na ang pagimpake? Naiinip ka na ba, Ginoong De La Cruz? Oo nga. Hindi na ako makapaghintay na makita ang aking nobya. Clara. Clara. Kung gusto mo siyang makabalik, dalhan mo ako ng 100 milyong piso sa inabandonang pabrika sa labas ng bayan. Anong ginawa mo sa kanya? Clara. Clara. Clara Davis. Wala itong saysay. Hindi ba dapat ikakasal ka ngayon kay Ethan De La Cruz? Perpekto. Gagawin kong libing. Ang kasal mo. Anong nakakatawa? Tumatawa ako sa'yo, kaawa-awang talunan. Wala pang nagmahal sa'yo kailanman, kaya naiinggit ka sa akin. Nakikita mong masaya ako. Anong sinabi mo? Para maghiganti para sa nanay mo. Tigilan mo ako. Mula pa sa simula, tungkol lang ito sa'yo. Umalis ka dito. Tumahimik ka. Ikaw, tumahimik ka. Kung hindi, gugupitin ko ang mukha mo. Tumigil ka.
Tigil! Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Ethan, Si. Hindi na ako lalapit. Kumalma ka lang. B. Pera ang gusto mo, di ba? Narito ang perang gusto mo. Pakawalan mo lang si Clara at ipinapangako ko makakaalis ka ng ligtas sa bodega. Kayong dalawa sinira ninyo ang buhay ko. Akala mo mababayaran mo ako sa kaunting perang ito? Magising ka. Kayong dalawa. Magbabayad kayo para dito. Sige. Kahit anong gusto mo, gawin mo sa akin. Huwag mo lang sasaktan si Clara. Mabuti. Magsumbong ka sa akin. Gusto kong magmakaawa at magsumamo ka. Tingnan natin kung ang makapangyarihang Ginoong de la Cruz ay magpapakumbaba para sa tinatawag na pag-ibig. hindi Ethan, hindi. Mabuti. Nakikiusap ako sa iyo. Lahat ay kasalanan ko. Kung galit ka, ilabas mo sa akin. Hindi ako lalaban. Pakiusap, pakawalan mo si Clara. Ethan, Patunayan mo. Bilisan mo! hindi Ethan. Hindi. Hindi. Hindi Ethan, hindi. Ethan, Hindi Ethan. Hindi. Ngayon? Pakakawalan mo na ba siya? kailan ko sinabi? Napakakawalan ko siya? Kailan ko ba nasabi? Napakakawalan ko siya? P. Ikaw. Clara. Sasabihin ko sa iyo ang isang maliit na sikreto. Ngayong araw, may tumawag sa akin. May nagsabi sa akin na ang bodegang ito ay sasabog sa 3:00. Gusto mong hulaan kung sino? Ako mula sa 20 taon sa hinaharap. Nakakatawa naman yun, di ba? Kaya ikaw pala ang kumuha ng telepono. Tama. Limang minuto na lang bago mag 3:00. Kayong dalawa, ang tindi ng pagmamahalan nyo, no? Kaya dito na lang kayo at maging mga sawimpalad na magkasintahan. P. Aalis na ako, paalam. Bea, huwag kang umatalis. Bumalik ka, Bea. Ethan, ayos ka lang ba? Ethan, kumusta ang sugat mo? Ethan, umalis ka na. Ngayon, may oras pa. Ethan, makinig ka sa akin. Umalis ka muna. Lumabas ka. Humingi ka ng tulong pakiusap. Sabay tayong aalis o hindi na lang? Ethan, umalis ka na, sabi. Ethan, hindi mo ba naiintindihan? Nagsinungaling ako. Hindi kita minahal kailanman. Kung hindi dahil sa pamilya Reyes, hindi kita papansinin. Lalo na ang pakasalan ka. Ang isang tulad mo, napakapangit, trabaho lang ang inaatupag. Sa buhay na ito, hindi ako maaaring magkagusto sa isang tulad mo. Umalis ka na lang. Clara, ang buhay ko ay matagal nang sayo. Kung hindi dahil sayo, matagal na sana akong wala. Oy. 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 Hoy, huwag kang mawawala. Dadalhin kita sa ospital. Kaya, ikaw yung batang lalaki. Ethan, tulong! May tao dyan! Tulungan niyo kami! May tao ba dyan? May makakatulong ba sa amin? Ethan.
Nandyan na sila. Ethan. Ethan, Binibining Reyes, ito na ang operating room. Hindi ka pwedeng pumasok dyan. kailangan mong maging okay. Ethan, Huwag kang kikilos. Kumilos ka pa at babarilin kita. Halika rito. Nitong mga nakaraang araw, ang dami mong pinagdaanan. Tumingin ka sa sarili mo. Pumayat ka? At namamaga ang mga mata mo sa pag-iyak. ngayong alam mo na ang pinagdaanan ko, ipangako mo sa akin na hindi ka na masasaktan muli. Mula ngayon, gagawin ko ang lahat ng sabihin ng aking mahal. Sa mga balita kamakailan, ang tumakas na kriminal, habang hinahabol, sa kasamaang palad ay nabaril at napatay. Nananawagan kami sa lahat ng mamamayan na manatiling mapagbantay laban sa mga kriminal at pangalagaan ang kanilang personal na kaligtasan. Ang galing naman. Mula ngayon, hindi ka na muling sasaktan ni Bea.